Hello! So, ang topic natin today is for DC circuits, circuits 1, which is all about nodal analysis, part 4. So, yes, part 4 na ito. Kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1, 2, and 3, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo. So, maganda, panoorin nyo muna yon para makasabay na kayo dito sa mga isa-solve nating problems. Okay, mag-solve lang tayo ng more problems still for nodal analysis. So, ito yung mga na-discuss na natin, ha. Scroll lang natin. Check natin yung last item na na-solve natin hanggang problem number 8. Sige, solve lang tayo ulit ng more problems. Let's have problem number 9. Okay, determine Ix in the circuit. Okay, determine Ix in the circuit. So, using nodal analysis pa rin tayo, guys, ha. So, ito yung current Ix or yung current flowing through the 2 kilo ohm resistor. So, gamit tayo ng nodal analysis. So, we have the reference node, the ground, or the 0 volt potential, right? So, hanapin natin yung mga node voltages. So, ito, may node tayo dito, node V1, node V2, and node V3. Pero, yung node V1, nakakonect siya sa 9 volt eh. Okay? E di, yung V1 natin, case 1, di ba? V1 natin is 9 volts. Okay? Kasi, with respect sa ground, in between the ground and the non-reference node, V1, nakakonect si 9 volts. So, 9 volt talaga si V1. Kahit sukatin mo ng voltmeter, right? With respect sa ground. Si V3 din, V3 will be equal to 6 volts, right? Kasi, nakakonect in between the non-reference node V3 and the reference node 0 volt si 6 volt. Okay? So, ano na lang tayo, KCL at node V2. O mag-assign tayo ng current, so it doesn't matter kung anong gusto yung direction. For the 1 kilo ohm resistor, let's say pa ganyan. Okay, I1. For the 4 kilo ohm resistor, let's say pa ganyan. Okay, doesn't matter, I2. Pwede rin pa ganito. Okay, depende sa inyo. Arbitrary direction lang. So, summation or KCL tayo at V2. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, dito sa V2, ano yung mga entering? Ito, si I1 papasok, right? Sino pa? Si I2 papasok.
Then equals, yung palabas, si Ix lang. Okay? Ix, which is yung hahanapin natin. So, convert natin yung mga currents into node voltages. So, kay I1, we have V1, lower potential, minus V2, V1, higher potential, minus V2, lower potential. Kung saan siya pumasok, higher potential, minus kung saan siya lumabas, lower potential, divided by the resistance. Right? So, V1 minus V2 over 1,000. Yung resistance niya. Plus, kay I2 naman, so, higher potential niya pumasok kay V3, minus lower potential lumabas kay V2. So, V3 minus V2 over the resistance, 4,000. Okay? So, V3 minus V2 over 4,000. Then, equal, kay Ix naman, V2 minus higher potential V2 minus lower potential ground 0, edi V2 minus 0, V2 na lang, over the resistance, 2,000. So, V2 over 2,000. Pero meron na kasi tayong value ng V1 tsaka value ng V3, right? So, V1, papalitan ko ng 9. 9 minus V2 over 1,000 plus V3, papalitan ko ng 6. 6 minus V2 over 4,000 equals V2 over 2,000. So, naging one equation in one unknown na lang. O, gamitan nyo na lang yan ng calculator. Sheep solve na lang natin since, okay, hindi naman talaga algebra lesson ito. So, input natin, 9 minus, yung V2 gawin kong alpha x over 1,000 plus 6 minus alpha x over 4,000 equals alpha x over 2,000. Tapos, sheep solve, assign value ng x, let's say 5. Okay, sakto, 6. So, therefore, yung V2 natin, so ano na lang tayo using calculator. Okay. V2 is 6 volts. Okay. Di makukuha na natin si Ix. Kasi ang hinahanap talaga si Ix eh. 'Di ba ang value ni Ix ay V2 over 2,000? Therefore, Ix is 6 volts divided by 2,000 ohms. So, ilan yan? So, 6 divided by 2,000. Okay, 3 milliamps. Okay? 3 milliamps. Or 3, kasi that's 3 times 10 to the negative 3 amps. Or 3 milli. Yung 10 to the negative 3, that's milli. Gets? Delikado na ng... Problem ano na to, 9? Yung 5 po, saan galing? Saan yung 5? Wala naman tayong 5 Gets ba? Gets? Wala nang question? Yung sa calculator, wala yun. Initial guess lang yun, guys, Halimbawa, mag-shift solve tayo. Alpha x over 2
plus 3, 3 alpha x over 2 equals 3. Shift solve. Kahit anong i-input nyo dyan. Kahit 6. Shift solve. Shift solve kahit hindi 6. 4. 1.5. Shift solve kahit hindi 4. Kahit 13. Lalabas pa rin yung same answer. Kailangan mas maganda kung ano yung sa tingin yung pinakamalapit doon sa talagang value ng x. Pero mahirap naman siya kasi hulaan minsan. So, mag-guess na lang kayo arbitrary value. Next. Problem number 9. Okay, problem number 10. Sige, masterin natin tong nodal analysis, guys. Kailangan ma-master natin ito. For the circuit, obtain V1. Ba't may bumibili? V1, V2. Ang up natin ay notability. Sakto ba sa exam? Sige, manood kayo dito pag sakto sa exam nyo. Nodal analysis. Ang topic natin. $10 ohms, 5 ohms, 6 amps, 2 ohms, 4 ohms, 3 amps, V1, V2. Kasi natin tong mga lumalabas, nagpa-pop up. Okay. Hanapin natin si V1 and V2. Node voltages, ito si V1, ito si V2. So, itong ground natin, again, that's the reference node. 0 volt. Sige, mag-assign tayo ng direction ng current. It's up to you. Gusto ko kay 10 ohm pataas. Okay, I1. Gusto ko kay 5 ohm pataas. I2, pero pwede rin pababa. Depende sa inyo. Okay. Gusto ko kay 2 ohm pakanan. I3. Gusto ko kay 4 ohm pababa. I4. Yan. So, I1, I2, I3, I4. And then, susundin nyo lang yung direction ng mga current sources. Okay? So, mag-summation or mag-KCL tayo at node V1. So, summation of current entering is equal summation of current leaving. So, dito sa mga entering kay V1, we have si I1, papasok, tsaka si I2, right? I1 plus I2. Tapos, yung mga leaving, si I3, tsaka si 6 amps, right? So, I3 plus 6. O, convert natin into node voltages. So, si V1, nagsimula siya sa 0, higher potential niya ngayon is the ground 0, minus the lower potential V1. Kasi pagkaka-ascend ko ng current is pataas, 'di ba? Papasok sa 0, lalabas sa V1. So 0 minus V1 divided by the resistance 10. Or kahit alisin nyo na lang yan 0, 'di ba? Negative na lang. Next,
Kay I2 naman, o ganun din kasi pataas. Okay? Pataas, so magagaling siya sa 0 minus V1, so negative V1 divided by the resistance 5 equals, so si I3 naman, pag ganun yung inassign ko, so papasok sa V1 higher potential minus lalabas sa V2 lower potential. Bale, V1 minus V2 over the resistance 2 ohm. So V1 minus V2 over 2. And then copy lang tong 6. So simplify natin, alisin natin yung LCD or hanapin natin yung LCD, alisin natin yung denominator. Ano ang GCF or LCM ng 10, 5, 2? 10, right? Multiply both sides by 10. So cancel ito, negative V1, 10 divided by 5, negative 2V1. Tapos dito, 10 divided by 2, 5. Quantity V1 minus V2. Then 10 times 6, 60. Distribute. So negative, pwede na rin itong pagsamahin. Negative 1 minus 2, negative 3V1. Then distribute the 5, 5V1 minus 5V2 plus 60. Okay, transpose ko na lang sa kaliwa itong mga variables. So magiging negative 3V1 minus 5V1 plus 5V2 equals 60. So bale negative 3 minus 5, negative 8V1 plus 5V2 equals 60. Equation 1. So dapat meron tayong dalawang equations kasi dalawa yung unknown node voltages. Diba si V1, V2? So saan tayo kukuha ng pangalawa? E di mag-KCL naman tayo sa node V2, right? So KCL at V2, again, summation of current entering is equal summation of current leaving. So sa entering, okay, maraming entering. Si 6, papasok. Si 3 amps, papasok. Tsaka si I3. Right? So 6 plus 3 plus I3. Tapos yung leaving, nag-iisa lang, si I4. Okay? Si I4. So, pagsamahin natin to, 6 plus 3, 9. Tapos, i-convert natin yung currents in terms of node voltages. For I3, alam na natin yung I3 kanina. Diba? That's V1 minus V2 over 2. So, I3 is V1 minus V2 over 2. And si I4 naman, so higher potential ni I4, pababa yung current na inassign. Papasok kay V2, minus, lalabas sa reference node 0, bali V2 minus 0, V2, over the resistance 4. So, V2 over 4, right? Sige, alisin ko lang yung denominator. What is the LCM ng 2 and 4? Edi 4. Multiply both sides by 4. 4 times 9, 36. 4 divided by 2, 2. So, 2 times the quantity V1 minus V2. Tapos dito sa kanan, cancel si 4, V2 na lang. Okay, so 36 plus distribute the 2. 2V1 minus 2V2 equals V2. Transpose ko naman lahat ng mga variables to right. So 36 may E1, we will have V2, then minus 2V1 plus 3V2. So that's 36 equals combine similar terms. So si V1 walang mako-combine, copy. Then kay V2 plus 3V2 i-combine natin, magiging ano pala to? 2 lang pala, sorry. 2. Bakit naging 3V2? 2V2. So V1 plus 2V2, 3V2. Okay? Or unahin natin yung by symmetric property of equality, negative 2V1 plus 3V2 equals 36. Equation 2. Yan. So, meron na tayong dalawang equation. Equation 1, copy.
Equation 2, copy. Okay, so solve lang natin tong system of equations. So, gamit na lang tayo ng calculator. Mode 5, 1. Yung mga coefficients lang mahalaga. So, sa first equation, input negative 8, 5, and 60. Negative 8 equals 5 equals 60 equals. Sa second equation, input negative 2, positive 3, 36. Negative 2, positive 3, 36. Equal. Okay, so si V1, yung X, 0 volt pala si V1. Tapos si V2, press equal 12. Okay, so this is the answer. Get? So yan lang naman yung pinapahanap eh. Diba? Ang pinapahanap is node V1 and V2. Problem number 11. For problem number 11, given the circuit, find I1 through I4. Okay, ang up na gamit natin ay notability. I1 through I4. NVO pala. NVO. So, drawing muna natin yung circuit. $10 amps, 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, 2 amps, 60 ohms, I1, I2, I3, I4. Tapos, ito si VO. Okay, given the circuit, find I1 through I4 and VO. So, parallel resistors lang, no? Tapos, may connected across them na current sources. Okay? So, ang gagawin natin, nodal analysis pa rin. So, dito sa baba, yung ground, reference node uli. Okay? Reference node. Actually, pwede itong i-current divider, right? Kasi given mga parallel, tapos ano naman yung sources natin eh, current sources. Pero nodal analysis tayo. And notice sa taas, iisang node lang yan, di ba? Iisang node lang yan, si VO lang yan, right? Okay. So, meron naman ng na-assign na direction ng mga current, puro pababa. Sige, so mag-KCL tayo at VO. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano yung mga entering? Ito lang, si 10. Si 10 amp lang, di ba? Papasok sa node VO. 10. So, equal agad sa mga leaving. Ang leaving, lahat na. Okay? I1, I2, I3, I4, tsaka itong 2 amps. I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus 2. And then, yung ating bakit may yellow basket tayo? Wait lang ah.
Alisin ko yung yellow basket. Loko. Ano alisin to? May nagche-check out. Wait lang ha, alisin ko. Kaya pala. May discount ba ngayon? Magkano yung calculator ngayon? Wait lang guys ah. O mura pala yung calculator ngayon guys. Pwede kayong mag-check out ha. Sige. Retain ko na lang si CalQ para sa mga gustong mag-check out. Si Canon. Pero delete natin yung mga ibang ano. Nagulat ako may lumalabas na ano. Paano ba guys? Wait lang. Ayan. Iwan ko si Canon. Pag gusto nyong may yellow basket pala sa live ko napansin. Ayan, mura ngayon si Canon, no? Sige, check out kayo if you want, ah. Ito si Canon. Sige, para lang nakikita sa live. Okay. So, ano na tayo? I-convert na natin in terms of
in terms of node voltages, no? Bale, i-transpose ko na lang tong 2. Transpose ko to sa kaliwa. Bale, 10 minus, or sige, wag na lang. I-shift solve naman natin eh. So, 10 is equal to, so si I1, so pare-pareho lang naman sila VO, 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 kasi parallel, right? So, VO minus 0, puro ground. So, VO over the resistance lang, right? 10. Kay I2, ganun din, VO minus 0, so VO over the resistance, 20. Plus I3, VO, then minus 0, or VO na lang over the resistance, 30. I4, VO ulit, divided by the resistance, 60. So, puro minus 0 lahat yan, guys, kasi naka-reference tayo sa ground. Lower potential lahat nila is the ground. Tapos, plus 2. So, one equation in one unknown lang yan. Gamitan natin ng calcu. Sige, gamitan natin. Sige, ito na lang. So, 10 equals alpha x over 10 plus alpha x over 10 over 20 pala, sorry, 20 plus alpha x over 30 plus alpha x over 60. 20, 10, 30, 60 plus 2. Actually, pwede nyo i-factor para madaling i-input. Pwede nyo rin gawin 10 is equal to 110 plus 120 plus 130 plus 160 times VO. Okay, so shift solve. Shift solve. Check natin ang speed ni Canon. Shift solve. Kahit ano i-input nyo dito, guys. 5. Okay, sakto 40. So, 40 volts. Okay. VO is 40 volts. Diba, hinahanap din si VO? Okay, so nasolve na natin si VO. Okay, paano naman sila current? Di by Ohm's law na lang, right? Okay, current, I1 is, so VO, 40 divided by 10. 40 divided by 10, sakto, 4. 4 amps. I2, so VO over 20, 40 over 20, sakto yan, 2 amps. Si I3, VO over 40 over 30, ilan yan? Hindi yan sakto. 4/3, 1 and 1/3. 1.333. 1.33 amps. Tapos si I4 ay 40. 40 over 60. That's 2/3. Approximately 0.67 amps. Yan. Gets? Ayan. So, next. Ito yung mga sagot, guys. 4 amps, 2 amps, 1.33 amps, saka 0.67 amps. Next. Problem number 12. For problem number 12, find
I1 to I4. Four amps. Two amps. 5 amps. Yung mga resistors, 5 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 5 ohms. O, pareho symmetric. Yan. Hanapin natin yung mga currents. Ito daw si I1, I2, I3, I4. Yan. Tapos nandito rin yung ground ulit. Yan. So, hanapin lang natin si currents I1, I2, I3, I4. Nodal analysis. So, again, itong ground, siya yung ating reference node. Reference node or the zero potential. Okay? So, ilan ngayon yung non-reference nodes natin? Isa to. Isa to. Dalawa. Okay, pangalanan ko to as V1, pangalanan ko to as V2. Yan. So, mag-KCL tayo at V1 muna. So, dalawang equation uli ang gagamitin natin kasi dalawa yung non-reference nodes, V1, V2. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, sa entering kay V1, meron ba? Dalawa. Si 4 amps kasi yung direction ng arrow pataas. So, papasok siya sa V1. Tapos si 2 amp, direction ng arrow is pakaliwa. E di papasok siya kay V1. Right? So, yung entering sa V1 is 4 amps plus the 2 amp current source. Yun lang. Tapos palabas na yung I1 tsaka I2. Diba? Plus I1, I2. So, 4 plus 2, add na natin 6. Convert natin in terms of node voltages. So, di ba kay I1, ito siya, higher potential V1 minus lower potential ground 0. V1 minus 0, V1 na lang. Over the resistance, 5. So, V1 over 5. Plus, so kay I2 naman, V1 uli, higher potential, minus 0 ground. So, V1 over 10 na lang, the resistance 10. Masasolve agad to kasi isang equation in one unknown. So, solve agad si V1 yan. So, 6 is equal to alpha x, yung V1 gawin kong alpha x, plus V1 alpha x over 10. So, shift, solve. Kahit anong value, let's say 5. Initial guess, 20, sakto. So, 20 volts agad si V1. Pinapahanap ba yung, hindi pinapahanap yung node voltages diba? Yung current I1 to I4 lang. Pero gagamitin natin yan mamaya para mahanap si I1 tsaka si I2. Next, so para naman sa node V2, mag-KCL tayo. So, summation of current entering is equal summation of current leaving. So, sa entering, kay V2, wala. Ay, meron. Isa. Si 5 amp. Okay? 5 amps. Then, lahat na leaving.
leaving na si 2 amps, leaving na si I3, leaving si I4, right? Palabas. Equal to I3 plus I4 plus 2. Okay? So, convert yung mga current in terms of node voltages. For I3, higher potential niya, pumasok kay V2, minus lower potential, the ground 0. So, V2 minus 0, V2 na lang, over the resistance 10. So, V2 over 10. Plus kay I4, so V2 minus 0 over 5. Diba? Or V2 over 5 na lang. Then, plus 2. One equation in one unknown lang to. I-shift solve nyo na lang sa calcu. Okay? So, 5 is equal to yung V2 gawin kong alpha x over 10 plus V2 alpha x over 5 plus 2. Shift solve. Kahit anong value ng x, let's say initial guess is 6 naman. Okay, 10. So, therefore, yung V2 natin is 10 volts. So, gagamitin ngayon natin yan para mahanap si I1, diba that's V1 over 5. Tapos si I2, V1 over 10. Edi we have V1 which is na-solve kasi nating value is 20. So, substitute 20 divided by 5, 4 amps. Kay I2, V1 over 10, right? So, V1 is 20 over 10, 2 amps. Kay I3 naman, so kay I3, gagamitin natin yung V2 over 10, right? V2 over 10. Nakuha nating V2 ay 10. So, 10 over 10, 1 amp. Tapos kay I4, V2 pa rin over 5. V2 over 5. Equals 10 divided by 5, 2 amps. Ayan yung sagot. Ang pinapahanap lang naman is yung currents I1 to I4. Okay. Problem number 11. 11 and the 12. 12 na pala tayo. Okay. Problem number 13. For problem number 13, obtain VO in the circuit. Okay. Tapos ground. Sige, ground. Ito si VO, yung voltage across the 4 kilo ohm resistor. So, di ba, kung ito si VO, yung node na to sa taas, siya na rin yan, right? Kasi pareho lang to with respect sa ground. Kung ano yung makukuha mong VO dito, yan na rin yung nasa node voltage sa taas. So, VO na rin yan, right? So, ito yung reference node. Reference node. Palagi yung ground. Okay, 0 volt. So, mag-assign tayo ng direction ng current. Okay. Let's say, pag ganyan, dito sa branch na to, pag ganyan, I1,
dito sa branch na to, pag ganyan, I1. So, dito, pababa. I3. Puro pababa. Arbitrary lang naman yan eh. Kahit mali yung i-assign yung direction ng current. Magne-negative lang yan pag mali. Okay? So, summation or KCL tayo at VO. Summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung mga leaving? Lahat ni-leave ko eh. Ginawa kong leaving. I1, I2, tsaka I3. I1 plus I2 plus I3 equals 0. So, sa entering 0, yan yung 0 ah. Sige, balik na rin natin. Yung sa entering, wala. Puro leaving tayo eh. 0. Tapos yung leaving niya na yung I1, I2, I3. Okay, paano hanapin ngayon yung I1? So, kasi nakabaliktad yung posisyon, no? Kung pwede nyo naman yung pagpalitin, okay, para mas madali, bale, kasi pwede yung ganito. Or mag-KCL na lang tayo, na lang tayo, KVL dito sa loop. Diba? Para makuha mo yung I1, so plus minus dyan, kasi nga passive sign convention, I1 yung ganito yung direction ng current I1, so papasok dapat siya sa positive. So kung mag-KCL ka dyan, KVL ka dyan, plus minus, ground na to, so plus minus, okay, 30 volts, 2 kilo ohm. Summation of voltage is 0, or yung inassign ko na lang ng na direction, counterclockwise naman. Okay? Plus minus. Sa papasok kay negative, kung saan papasok, right? Negative VO. Then papasok kay VO, pumasok siya sa negative, kaya negative VO. Kay 30 volts, papasok kay positive, so 30. And then kay 2 kilo ohm, yan, papasok siya kay positive. Positive 2 K times yung current na I1 equal 0. So ano ngayon value ni I1? Transpose. So 2,000 I1 is equal to VO minus 30. I1 is VO minus 30 over 2,000. Yan. So, ito yung ipapalit nyo ngayon kay I1. So, 0 is equal to V1 minus 30 over 2,000. Or pwede nyo nga pagbalik ta rin eh. Lagyan nyo dito si resistor, lagyan nyo si 30 para ang potential natin dito, pag pinagbaliktad nyo yan, di ba magiging ganyan. Ito si VO. Okay. Plus minus. So, 30 volts, 2 kilo. So, bale, since ganito yung I1, higher potential VO minus lower potential, which is nandito sa 30 volts, VO minus 30, divided by the resistance 2 kilo. So, same lang, right? Plus, dito rin kay I2, so same analogy, right? Okay, pag nag-KVL ka yan, so same lang din naman yung placements ng polarity. Bale, I2 is VO minus 20 over 5,000. Okay?
VO minus 20 over the resistance 5,000. 5,000 plus VO pala, but ano to? V1. VO. Yan. VO minus 30 over 2,000 plus VO minus 20 over 5,000. Then dito, VO minus 0, VO na lang, divided by the resistance, 4,000. Okay? VO divided by 4,000. Yan. E di, isang, ano lang yan, isang equation in one unknown. Calculator na lang, right? Madali lang yan. Input lang natin. So, 0 equals, so yung VO alpha x minus 30 divided by 2,000 plus VO alpha x minus 20 divided by 5,000 plus VO over or alpha x over 4,000. Shift, solve. Kahit anong value, let's say 5, initial guess. Okay, 20 volts. So, sakto. So, yon, solve agad si VO. VO lang ang hinahanap, right? Ano nga ulit? Nakalimutan na yan. 20 volts. $13, 14. Wala pa tayong superposition, guys. Binamaster natin ang nodal analysis. Later yon kapag sa mga network theorems. Puro nodal analysis gagawin natin. 14. Obtain VO. So, ito yung ating circuit. $12 volts, 4 ohms, 6 ohms, 2 ohms, plus minus 10 volts. Yan. Tapos ito si VO daw. VO. Ito yung ground. Yan. So, parang yung kanina lang din, yung kaninang circuit, di ba? Assign muna tayo ng direction ng currents. So, kahit anong i-assign nyo, dito kay 4 ohm, let's say pag ganyan, I1, pero rin pangalan kung gusto nyo, depende sa inyo. Si VO, pababa, I2. Then kay 2 ohm, I3. So, bale, mag-ano na tayo, KCL, at isa lang naman yung, actually tatlo, right? 1, 2, 3. Pero, parang dun sa problem, kanina dito, isahan na lang na node. Isang node na lang hanapin natin since ito, pwede nyo naman yan makuha right? Ito, 12 volts. Ito, pag pinagbaliktad mo, ito ay magiging 10 volts. So, 10 volts, 12 volts, tapos VO. So, KCL tayo at VO. Bale, ito yung reference node natin, ground. Reference node, 0 volt. So, summation of current entering equals summation of current leaving.
So, sa entering, 0. Puro mga living inassign natin. 0. Tapos, yung mga living, lahat na sila. I1, I2, I3. Okay, so 0 is equal to I1. Higher potential, VO, minus, ito yung lower potential niya, di ba? Nakakonect sa 12 volt. So, VO minus 12 divided by the resistance 4. Plus, yung VO natin, higher potential, yung I2, higher potential niya is si VO minus the reference node 0, so VO na lang, divided by the resistance 6. So, VO over 6. Okay? Plus, so sa I3, okay, so bale, pag kinuha mo yung current I3 niyan, parang nung KVL tayo kanina, di ba? This will be equal to VO minus 10 divided by the resistance 2. Okay, or pag pinagbaliktad mo yan, pwede naman gawin mo ganyan. 10 volts. Ito yung potential na yon. Ito si VO. Ito si 2 ohm. Ito si I3. So, higher potential VO minus lower potential, nakakonect siya sa node na to, yung 10 volt. So, VO minus 10 pa rin over the 2 ohm. Okay? So, one equation in one unknown lang yan. Right? Diba? Pwede na agad yan i-calculate. Calculate na natin. Unknown lang si VO eh. So, si VO gawin na lang nating X sa calculator. So, 0 is equal to alpha X minus 12 divided by 4 plus alpha X over 6 plus alpha X minus 10 over 2. Sheep solve. Mali. Sheep solve. Kahit anong value, initial guess, 5. Let's say 5. Ayun. 8.727. Approximately 8.727 volts. Gets? Yan lang hinahanap, di ba? Obtain VO. Sige, next problem. Problem number 15. So, apply nodal analysis. Find Vx in the circuit. Kailan po supernode? Nakapag-discuss na tayo ng supernode. Problem, ano yan? Problem 4 to 8. Tama ba? Pero magsasolve pa rin tayo supernode. Ayan. Supernode. Hindi. Problem 5, 6, 7, 8. Pero check natin, baka mag-solve ulit tayo as we
move forward sa mga exercises. Number ano pa lang naman tayo? Number 15. Okay. So, find daw natin dito si Vx. Okay. So, paano hanapin yan si Vx? So, di ba, yung ating node sa taas, isang ano lang yan, isang non-reference node. Ito yung reference node natin, yung ground. Right? Reference node. Okay? So, kung inassign ko na Vx yung kay 20 ohm, edi Vx na rin yan, right? Diba with respect sa ground? So, yung hinahanap nating reference node, non-reference node is si Vx na rin. Sige, so mag-ano tayo? Assign muna tayo ng direction ng current. So, dito kay 10 ohm, let's say pababa, I1. Dito kay 20 ohm, so sundan natin yung positive sign. Since Vx is plus minus dito, papasok dapat yung current sa positive polarity. So, pababa na lang, I2. And then itong 2 amp, pataas sundin. Tapos ito, anong tawag dito? Dependent source kasi diamond yung symbol, current, may arrow na controlled by the voltage Vx. Yung voltage across the 20. So this is voltage controlled current source, VCCS. Sige, mag-KCL tayo at Vx. So summation of current entering is equal summation of current leaving. So ano yung entering? Si 2 amp lang, right? Siya lang yung papasok. Tapos the rest equal to summation of current leaving. Si I1 plus I2 plus itong VCCS, anong value niya? 0.2 Vx. Convert natin yung mga current in terms of node voltages. So for I1, higher potential niya si Vx minus lower potential 0. So Vx na lang over the resistance 10. Vx over 10. Kay I2 naman, yan. So I2 is what? 20. I2 is higher potential Vx minus lower potential 0. So Vx na lang over the resistance 20. So Vx over 20 plus 0.2 Vx. So ito, dahil yung VCCS natin is 0.2 Vx in terms of the unknown Vx, so kahit wag na nating hanapin yung value niyan. Right? I mean, kahit hindi natin palitan kasi talagang unknown siya. May mga cases kasi na yung value nung controlled voltage or current source is hinahanap natin yung representation. Kino-convert natin dapat in terms of the unknown voltages, node voltages. Pero since talagang unknown node voltages si Vx, so as is na lang. So masasolve na natin tong equation kasi isang equation in one unknown lang siya, Vx. Mag-shift solve na lang tayo. Okay, gamitin natin tong calcu. So, ang a-assign kong variable kay Vx is x na lang. So, 2 equals alpha x over 10 plus yung Vx over 20. So, alpha x over 20 then plus 0.2 alpha x. Shift solve. So, kahit anong initial value, let's say 5. Okay. Ang value ng Vx is 5.714. So, Vx is 5.714 volts. So, yan lang naman yung pinapahanap, di ba? Si Vx. Tapos na yung problem. So, number 15. Okay.
16. For number 16, find VO in the circuit. So, ito naman yung circuit natin. Ito si VO. 2 ohm. Two ohm, 3 ohms, may resistor na kaligtaan natin. Plus minus 3 volts, 1 ohm. Okay, tapos ground. So, hahanapin natin si VO. Sige, so reference node uli ito. Reference node si ground. Reference 0 volt. Sige, ano yung pwede nating i-assign dito na non-reference node? Ito. Let's say V1. Okay. Although node din ito, tsaka ito, pwede nyo assignan niya ng node. Pero pwede nyo naman kasi itong i-combine right? Isa lang yung dadalay na current yan. So ito, assignan ko to as V2. Pero masasolve agad si V2, right? Which is yung 4 value nung natin. Anong tawag by the way dito? Voltage source na dependent voltage source kasi diamond yung symbol, tapos may polarity plus minus. So, voltage source siya. Nakadepende yung value niya sa voltage across the 2 ohm resistor, yung plus minus VO. Di voltage controlled voltage source, VCVS. Okay, mag-assign ngayon tayo ng direction ng current. So, let's say pag ganito, for the 3 ohm tsaka 2 ohm, so series sila, so isa lang dadalay na current, I1. Dito naman sa branch na to, pababa din, I2. Dito sa branch na to, pag ganito naman, gusto ko, I3, pakanan. Yan. So, dito alam agad natin yung V2, V2, kasi with respect siya sa ground, 4VO. 4VO. So, isa lang talaga hanapan natin ng KCL equation, yung V1. Okay. So, bale, summation of, or mag-KCL tayo, KCL at V1. Summation of current entering is equal summation of current leaving. So, wala tayong entering. Wala akong inassign na entering, puro leaving, right? So, 0. Tapos, lahat na nung ating currents ay leaving. Thank you for the rows. Yan. Project Padayon, guys. Follow nyo Project Padayon, guys. They have mga products, mga note viewers, mga posters, tsaka mga module notebooks for engineering sa civil, sa ME, sa EE, sa ECE, sa ChemEng. Okay, nagla-live din tayo dyan. Abangan nyo pag tayo. TikTok Shop Live. Okay. You're welcome po, Project Padayon. So, dito na tayo sa
leaving, bali yung tatlo, I1 plus I2 plus I3. Convert natin ngayon in terms of node voltages. So 0 is equal, so kay I1, higher potential minus lower potential. So V1, pumasok kay V1, lalabas sa 0, yung reference node. Bali, V1 minus 0 over the resistance, yung total resistance ng series resistor, 3 ohm plus 2 ohm, 5. So, V1 over 5. Plus, dito naman kay I2. Okay, paano yan? Bale, V1 minus 3 volts divided by the resistance 1. Kasi pwedeng yun ang pagbaliktarin eh. Okay. Bale, V1 minus 3 divided by 1. Or yung ginawa ko kanina, mag-KVL kayo dyan. Sa makukuha yung value ng I2 is ito. V1 minus 3 over 1. Right? Tapos dito kay I3, V1 minus V2 over 5. Okay, V1 minus V2 over 5. Pero si V2, 4VO siya, right? So, 0 is equal to V1 over 5 plus V1 minus 3 na lang to over 1. So, wala na yung over 1. Plus V1 minus V2 is 4VO, right? Divided by 5. Pero dapat, mare-represent natin yung VO in terms, ito yung sinasabi ko kanina, kapag may controlled sources tayo, dapat yung values niya, mako-convert nyo in terms of the unknown node voltages. Diba dapat may V1 tayo sa equation? Consistent, puro V1 lang para ma-solve. So itong VO, let's try to find the value of VO in terms of the unknown V1. Pwede ba yon? Saan ba nakakonect si VO? Dito sa 2 ohm. Ano kaya magiging relationship ni VO kay V1? Imagine niyo, ito yung V1, tapos may dalawang naka-series, 3 ohm, 2 ohm. Ito si V1. 3 ohm, 2 ohm. Tapos ito yung plus minus VO, ground. Plus minus. Pwede tayong mag-voltage divider, right? Kumbaga, ito yung supplied voltage nila. So, bale, by voltage divider, VO is yung resistance 2 divided by the sum of the resistance 2 plus 3, tapos yung pinaka-input voltage V1. Okay. Or VO is just 2 over 5 V1. So, ipa-plug in nyo ngayon dyan sa equation. So, 0 is equal to V1 over 5 plus V1 minus 3 plus V1 minus 4. VO ngayon, papalitan nyo ng 2/5 V1 divided by 5. So, naging isang equation in one unknown, right? O, pwede na nating idirekta sa calcu. Para hindi na tayo mahirapan. Bale, yung V1, gagawin ko siyang X. So, 0 is equal to alpha X over 5 plus alpha X minus 3 plus alpha X V1 minus 4 times 2/5 alpha X V1, right? So, 4 times 2 alpha X over 5, or pwede rin parenthesis na lang kung gusto niyo.
all over 5. Okay? So, ship solve kahit anong value initial guess, let's say 5. Okay, 2.7, an exact value, 25 over 9. Therefore, V1 is 25 over 9 volts. Pero hindi si V1 yung hinahanap. Ano yung hinahanap? VO, di ba? E di yung formula by voltage divider kanina for VO, VO is 2/5, okay, times the V1, which is 25 over 9. Ilan yan? 2/5 times 25 over 9. Okay, 10 over 9 or approximately 1.111. 10 over 9 volts, approximately 1.111 volts. Yan yung sagot. Tama, 10 over 9. Gets? Okay. $16 na yan. 16. Sige, 16, 17. Problem 17. Determine IO, IB pala, IB in the circuit. Okay, plus minus 24 volts to 50 ohms. 50 ohms plus minus 60 IB yan, 150 ohms. Ito si IB. Okay, ground. Determine IB in the circuit. So, using nodal analysis, sa reference node ulito, reference node, 0 volt. Assign tayo ng non-reference node. Actually, pwede to. Non-reference node, ito, tsaka ito. Or, ito na lang. Let's say V1. Kasi, agad-agad, makukuha natin yung node voltage yan, 24 volts. Right? Ito rin, kapag pinagbaliktad mo yung position niyan, makukuha mo yung reference na ito. Pwede nyo kasi yung pagbalikta rin. Pwede rin ganito yan. Yung drawing. Unahin nyo si resistor. Yan. So, plus minus 150 ohm. Ito ngayon, so let's say, sige, V1, V2, V3. Pero makukuha agad natin si V1, in between siya ng reference node, tsaka ng reference node V1, yung 24 volts, right? So, yan yung value ng V1. Ganun din kay V3, ito ay 60 IB.
Bale, ano to? Dependent voltage source kasi diamond. Tapos, may plus minus voltage source. May polarity eh. Then, dependent siya, yung value niya sa current IB, which is the current flowing dito sa branch. Yung kay 250 ohm. E di ano to? Current controlled voltage source. CCVS. Okay, so sige, pag mag-a-assign tayo ng current, bale, eto meron na si IB, pag ganito, sundin na lang natin. Kay 50 ohm, pababa, let's say I1, okay, and then, kay 150 ohm, let's say pag ganyan na lang, I2. So, si V3 pala ay, lagay natin na 60 IB. Yan, mag-KCL na tayo at V2 na lang, sa V2 na lang. Kasi alam naman natin itong V1 tsaka V3. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering? Si IB. Okay, si IB. Tapos, puro leaving na si I1 tsaka si I2. Equals summation of leaving I1 plus I2. So, si IB, i-convert natin in terms of node voltages. So, higher potential ngayon, pumasok kay V1, lalabas kay V2, lower potential, V1 minus V2 over the resistance 250. V1 minus V2 over 250 equals si I1, higher potential V2 minus lower potential 0, V2 na lang over the resistance 50. So, V2 over 50. Plus I2, pag ganito yung direction, no? So, higher potential V2 minus lower potential V3 over the resistance 150. So, V2 minus V3 over 150. Pero alam na natin yung V1 tsaka V3, palitan natin yung value. Si V1 ay 24 volts, 24 minus V2 over 250 equals V2 over 50 plus V2 minus V3. Alam na rin natin, 60 IB. 60 IB divided by 150. So, kailangan ma-represent natin yung IB in terms of the unknown node voltages. Pwede kaya in terms of V2 lang. Check natin. Kasi yung IB, alam na natin yung IB kanina. B1 minus V2 over 250 or 24 minus V2 over 250. E di, pwede nating palitan, di ba? But, IB is ito. 24 minus V2 over 250. So, substitute natin, 24 minus V2 over 250 equals V2 over 50 plus V2 minus 60 times the IB uli na 24 minus V2 over 250. Then, all over 150. So, naging isang equation in one unknown, V2. Pwede na nating isolve sa calculator, shape solve. Okay, isang unknown na lang. So, yung V2 gagawin ko siyang X. Yes, legit calculator itong ating Canon. So, 24 minus alpha X, yung V2 over 250 equals alpha X over 50 si V2 plus fraction alpha X minus 60 times ano to? 24 minus V2, so 24 minus alpha X over
250 divided by 150. Ayan. Isang unknown na lang kasi, di ba? So, shift solve natin. Shift solve. Assign tayo ng value. Let's say 5. Okay. 4.165. Okay. So, yung V2 natin is exact value niya ay 504 over 121, approximately 4.165. Okay, pero hindi naman yan yung hinahanap. Ang hinahanap is si IB. Diba? Si IB. So, paano hanapin si IB? Eh di IB is, ano yun? 24, di ba ito yun? 24 minus V2 over 250. 24 minus V2, which is yung exact value lagay ko, 504 over 121 divided by 250. Okay. So, 24 minus 504 over 121 divided by 250. Mali. 121 divided by 250. Ilan yan? Okay. Approximately 0.7934. 0.07934. 0.07934 amps. Or that's, move the decimal place, 79.34 milliamp. Exact value niya, 48 over 605. 48 over 605 amps. Or approximately ito. Yan lang yung hinahanap sa problem. IB. Gets? So, problem 17. Seventeen, 18. Find IO. Find IO in the circuit. Thank you, Cade. Four ohm, 2 ohm, 8 ohms. 1 ohm. 4 amps, 2 IO. Tapos ito yung IO. Okay, paano to? Find IO in the circuit. So, meron tayong, ito yung current IO, yung flowing through the 8 ohm resistor. Yan. So, meron tayo ditong non-reference nodes na ilan. Ito yung reference node, si ground. Reference node, 0 volt. Ilan kaya? So, isa,
1, 2, 3. Okay. Assign tayo ng direction ng current. So dito kay 8 ohm, ito na yung IO, pababa. Dito kay 1 ohm, sige, let's say pa ganito. I1, pakanan. Kay V2, pababa. Okay, I2. Then kay 4 ohm, sige, pababa na lang din, I3. So tatlong node voltages tayo, V1, V2, V3. Tatlong equations bubuuin natin. So, KCL tayo at V1 muna. V1. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, sa entering, wala tayong entering, puro palabas, right? So, 0 equals sa lahat na palabas. Si 4 amps plus si I1 plus si IO. Yan. Convert natin in terms of node voltages yung current. So si I1, dahil pa ganyan yung direction niya, higher potential V1 minus lower potential dito kay V3, di ba? Lalabas siya kay V3. So V1 minus V3 over the resistance 1. V1 minus V3 over 1. Plus kay IO, so ito, V1, higher potential, minus lower potential, 0, ground. V1 na lang, over the resistance, 8. So, V1 over 8. Okay. Alisin natin yung denominator. Multiply both sides by 8. So, 8 times 0, 0. 8 times 4, 32. Bale, ito, V1 minus V3 na lang to kasi over 1. So, 8 times 8 nyo, distribute nyo na yung 8. 8 times V1 minus 8 times V3 plus dito kay V1 over 8 cancel na si 8, V1 na lang. Okay? What if i-transpose ko dito si 32? So, negative 32. Then, ko-combine natin yung similar terms sa right side. 8V1 plus V1, 9V1 minus 8V3. Or unahin natin si 9V1 minus 8V3 sa left side equal to negative 32 sa right side by symmetric property of equality. Equation 1. Okay, equation 1 pa lang to, dalawa pa. Sa V2 naman tayo mag-KCL. KCL at V2. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering kay V2? Si 4 amps. Wala na. Si 4 amps lang. Okay, 4. Summation of current leaving, bale si I2, tsaka itong, ano pala tawag dito? Meron tayong diamond symbol na may arrow, sabihin, controlled voltage source. Controlled siya by IO, yung current flowing by the 8 ohm. So, current, controlled, current source. So, CCCS. So, equal sa, so yung, yung leaving na tayo, no? So, I2 plus 2IO. Okay? I2 plus 2IO. Convert natin into node voltages. So, 4 is equal to I2. So, si I2 ay, ito, higher potential V2 minus lower potential 0, ground. So, V2 na lang. Over the resistance 2, V2 over 2. Okay, plus 2 times IO. Ngayon, i-convert nyo si IO, i-represent siya in terms of the unknown voltages V1, V2, V3. Depende kung ano yung magiging possible representation sa kanya. Kasi si IO, nandito siya kay current kay 8 ohm. Eh ano ba yung current kay 8 ohm na IO? Diba V1 over 8 kanina? So, IO pala is V1 over 8. Okay, so 4 is equal to V2 over 2 plus V1 over 4 na lang to. Diba?
Alisin yung denominator, multiply both sides by 4. LCD ng 1/2 tsaka 1/4, 4. So, 4 times 4, 16. 4 divided by 2, 2. So, 2v2 na lang, plus, ito cancel si 4v1. Okay? Or, by symmetric property, unahin ko yung v1 plus 2v2 sa left equal 16 sa right side. Equation 2. Last na, equation 3, isa na lang. Mag-KCL tayo sa V3. Summation or KCL at V3, summation of current entering equals summation of current leaving. So, may entering ba kay V3? Ito si I1. Kasi pakanan yung direction. Papasok siya kay V3. Ito rin, yung CCCS natin, 2IO papasok. So, I1 plus 2IO. Yun yung summation of current entering. Equal summation of current leaving, si I3 lang. Diba? I3. So, si I1, alam na natin si I1 kanina, V1 minus V3 over 1. Right? V1 minus V3 over 1. Plus 2 times IO, alam na natin si IO, V1 over 8. Right? V1 over 8. Equals, si I3 naman, I3 is nandito, higher potential V3 minus lower potential 0 ground, V3 minus 0, so V3 na lang, divided by the resistance 4 ohm. V3 over 4. So, bale, V1 minus V3, tas ito magiging 1/4. V1 over 4 equals V2 over 4. Alisin yung denominator, multiply both sides by the LCD 4, distribute. So, bale, 4V1 minus 4V3 plus, so cancel itong 4, V1 na lang, cancel itong 4, V2 na lang. Okay? Sige, transpose natin lahat sa, ito, si V2, lipat ko dito. So, pwede ko nang i-combine to, 4V1 plus V1, 5V1. Then, ita-transpose ko si V2. Okay. Or actually, V3 pala, sorry. Bakit ginawa kong V2? Kasi V3 yan. V3, di ba? Namali tayo ng sulat. So, V3. So, minus V3 yan. So, bale, negative 4V3 minus V3, 0. So, 5V1 minus 4, V3 minus V3. E di 5V3. Or gusto nyo, divide nyo both sides by 5 para cancel V1 minus V3 na lang. Equals 0 over 5, 0. Equation 3. Ayan. E di, masosolve na natin yung tatlong equations na buo na natin. Pagsama-samahin lang muna natin. Ito, equation 1, equation 2, tsaka equation 3. Oh, mag-ano na lang tayo mag-calculator na lang tayo. So, kaya nito ni Canon hanggang, hanggang 4. Pero, 3 lang naman tayo 3 equations. So, mode 5, 2 para sa 3 unknowns. Yung coefficients lang ang i-input natin Sa first equation, 9. So, wala tong V2. Lagyan nga ng placeholder plus 0 V2. So, input nyo, 9, 0, negative 8, negative 32. Okay, 9 equals 0. Tapos, negative 8 equals negative 32. Equation 2. Itong equation 2, wala naman siyang V3. Right? So, lagyan nyo ng placeholder 0 V3.
So, ang input nyo lang is yung coefficient 1, 2, 0, 16. Okay, 1, 2, 0, 16. Equation 3, wala naman siyang V2. Lagyan nyo placeholder plus 0 V2. So, input nyo, coefficient 1, 0, negative 1, 0. Okay, 1, 0, negative 1, 0. Press equal. Ito yung value ni X or the V1 yan, right? Negative 32 volts. Equal uli si Y or yan yung value ni V2, 24 volts. Isa pang equal, Z, value ni V3. Okay. Ang hinahanap natin, hindi naman yung mga node voltages, but yung I.O. Okay, ano nga ba si I.O.? Si I.O. is yung V1 divided by 8 ohms. Diba? So, I.O. is V1 over 8. Ano si V1? Negative 32 volts divided by 8 ohms. That's negative 4 amps. Okay. Ibig sabihin ng negative, mali yung inassign natin. Dapat pala, or mali yung talagang inassign ng problem na pababa si I.O. It should be pataas. Pag ganyan. Pero, same magnitude na 4 amps. Okay. 4 amps yung sagot. Okay. So, nakasolve na rin tayo ng 18 problems. So, sige, check natin kung magkakaroon pa tayo ng next part para mas ma-expose pa tayo sa more problems. So, abangan nyo lang yung ating mga susunod na video tutorials. Follow kayo sa akin dito sa account. And mag-subscribe kayo sa ating channel, Engineered Math Channel. Okay. Lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin para ma-check nyo rin, as well as yung pinaka-playlist ng DC Circuits, Circuits 1, para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin simula sa unang lesson hanggang sa pinakadulo, para meron na kayong reference video tutorials playlist for your whole course, DC Circuits, Circuits 1. Okay, para pwede nyo panoorin anytime at kung kailangan nyo mag-review, okay, panoorin nyo lang yung mga video tutorials natin. Sige, so sana mapasan nyo itong subject nyo, Circuits 1, kayang-kaya nyo yan, aral lang lagi mabuti. So, God bless everyone. See you on my next video tutorial. Bye-bye!